Ibababa sa 40 miyembro ng Maute Group na nasawi habang nasa 20 sundalo naman ang sugatan sa pagpapatuloy ng operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong ng pamahalaan para sa mga residente ng Butig, Lanao del Sur na naiipit sa bakbakan. Batay sa datos ng DSWD, mahigit 12,000 individual na ang nagsilikas mula sa kanilang tahanan para makaiwas sa gulo. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Eunice Samon. Sa patuloy na operasyon ng militar laban sa patuloy na panggugulo at pagpapasabog ng Maute Group sa Butig, Lanao del Sur ay umabot na sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa pagitan ng dalawang grupo. Base sa reports ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, 8 barangay ang apektado na kinabibilangan ng 2,450 pamilya o 12,250 na tao. 415 pamilya dito ay nasa evacuation centers pa din, habang 2,000 naman dito ay lumipat na sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Base sa datos mula sa Regional Office ng DSWD sa Mindanao, kabilang sa mga apektado ay ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM, Lanao del Sur, Butig, Barangay Manlangun, Barangay Bayabao at Mipantao Elementary School. Nagsimula ang operasyon ng militar laban sa Maute Group noong Nobyembre 26 ngayong taon na nagresulta sa paglikas ng mga residente sa Butig, Lanao del Sur. Ayon naman kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, patuloy ang mga ginagawang paraan ng DSWD upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang lumilikas. Kabilang nga dyan ang kalagayan ng mga bata, buntis at senior citizen. Sapat naman umano ang mga food packs para sa ating mga kababayan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy pa rin ang kanilang pagmomonitor kung meron mang violations of human rights o paglabag sa international humanitarian law na nagaganap sa pagitan ng mga residente. Nagkikipagtulungan naman ang DSWD sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa seguridad at distribusyon ng mga reliefs sa halos 13,000 taong apektado sa labanan. Mahigit 1,000 pamilya na po ang lumikas sa takot na madamay sila sa 4 na araw ng bakbakan ng militar at ng Maute Group sa Butig sa Lanao del Sur. At ang tumutok dyan ay si June Veneracion. Tuloy-tuloy ang pagbira ng militar sa mga okupadong lugar ng teroristang Maute Group sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Ika-4 na araw na ngayon ng military operation laban sa teroristang grupo na kumugkob at patuloy na umuupa sa 3 lugar sa bayan ng Butig. Ang lumang municipal hall, bahay ng dating alkalde ng bayan at isang madrasa o Arabic school. Nung Sabado, ibinaba ng grupong Maute ang watawat ng Pilipinas at pinalitan ng ISIS flag. Mga 300 sila po. Mga 300. Kasama na yung mga taga Maguindanao. Okay. So pwede namin sabihin na. Close to 300. Pero ang ISIS flag, tinamaan naman na maglunsad ng opensiba ang militar. Ang ISIS o Islamic State in Iraq and Syria ay isang teroristang grupo na nagsimula bilang isang pangkat sa ilalim ng international terror group na Al-Qaeda. Dahil sa takot na madamay sa bakbakan, nagsipaglikas ang mga residente mula sa mga barangay na apektado ng labanan. Sila ang mga tunay na biktima ng gerang wala naman silang kinalaman. Natatakot kami sa Borel. Baka maapektaduhan kami. Mga bata, takot yung mga bata? Oo, siyempre umiyak sila pag natuktok yung plane. 1,300 pamilya na ang nag-evacuate. Nakakalat sila ngayon sa iba't ibang evacuation center. Nangangamba ang mga health worker sa masamang epekto ng gulo, lalo na sa mga bata. Sa taon pa lang na ito, pangatlong beses nang naglunsad ng operasyon ang militar laban sa Maute Group. Ang grupong tinuturong nasa likod ng Davao City bombing. Una noong Pebrero at sumunod noong Mayo. I-expect namin na magkakaroon niya ng mga psychological impact, no? Especially sa mga bata at saka mga kababaihan. Matitiro naman yung mga taga-Butig eh. Pero may mga iilan na tinutulungan ng mga tao na galing din sa labas, galing nga sa ibang kung saan lugar. Sumasama sa mga itong grupo na to. Pero baka matagalan pa bago matapos ang gulo dahil nahihirapan daw ang mga sundalo na mapasok ang mga lugar na pinagkukutaan ng Maute Group. Bawat sulok ay mapanganib bago nila marating ang mga lugar na inuukupahan ng mga terorista.
Kailangang magbahay-bahay para maklear ang 10 ektaryang lugar kung saan may mga nakakalat na sniper ang Maute Group. Maya't mayari ng pagpapakawala ng mga terorista ng mortar. Ayon sa AFP sa Camp Aguinaldo, may 19 na miyembro ng Maute Group na ang nasawi at 13 sundalo ang sugatan. Pero ayon naman sa intelligence report dito sa Lanao del Sur, aabot na sa 35 terorista ang patay. 20 sundalo naman ang sugatan. Patuloy ang pagdating ng mga bagong supply ng bala habang may mga inaasahan pang karagdagang puwersa. Hindi bababa sa 10 na ang patay sa patuloy na opensiba ng militar laban sa Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Eksklusibo namang napasok ng News 5 ang lugar kung saan nagbakbakan ang mga sundalo at mga bandido. Mula Lanao del Sur, umaaksyon si Kay Imson. Sunod-sunod na nagpaputok ng 105 Hawit sa tropa ng mga sundalo kahapon pupunta ng Butig, Lanao del Sur. Ang target, pulbusin ang halos 300 miyembro ng Maute Group na muling inukupa ang dating munisipyo at palengke. Biyernes nang simula ng Maute Group na pumosisyon sa lugar para harangin ng tropa ng militar. Sa larawan na ito, makikita pang nagtaas ng bandera ng ISIS sa munisipyo ang mga rebelde. Naging unstable na ang situation sa area. Even after elections, yung LGU nag-official municipal hall pero hindi na ginamit nung incumbent mayor kasi nga it's not conducive for as a working place. Hindi na siya secured. Ang intent natin is talagang i-degrade yung capability nila, which we want to do now. Kasama ang 49th Infantry Battalion, sinubukan ng aming team na pumasok sa Butig. Pagdating sa bayan ng poblasyon, naabutan namin ang mga sundalo na nagtatago sa gilid ng mga bahay. Higit 200 metro mula dito sa aming posisyon ngayon. Doon sa banda roon yung mga kalaban, kaya naman hindi na raw kami po pwedeng lumakad pa papunta doon dahil nakaposisyon na rin ngayon doon yung mga sniper. Sinamahan na lang kami ng barangay kapitan na puntahan ng mayor ng Butig para kamustahin ang mga residente. Kinailangan pa naming dumaan sa ibang ruta para makaiwas sa kalaban. Paglabas sa kalsada, sumalubong ang APC at tropa ng mga sundalo na ito na nakaposisyon sa daan. Pagdating naman sa bahay ng alkalde, sunod-sunod na putok ng baril din ang narinig. Very close yung military at saka itong Maute Group. Mayroon diyang siguro hindi abot ng 200 meters. Actually, itong area kung nasaan tayo ngayon, ito sa likod, mga 500 to 600 meters may mga kasama sila, yung Maute Group. Pagkalipas ng ilang minuto, bahagyang humupa ang putukan kaya nagdesisyon ng aming grupo na bumalik na. Ibang ruta ulit ang aming dinaanan. Kailangan din timbrehan ng mga tropa ng militar para malamang hindi kami kaaway. Mapuno at madamo ang aming dinaanan pero mula rito, dinig pa rin ang mga putok ng baril. Takbo. Lapit Sa tayanan lokal na pamahalaan, papalo sa 19,000 residente ang apektado ng bakbakan. Pansamantalang tumutuloy ngayon sa kani-kanilang mga kamag-anak ang mga apektadong residente. Nakapag-abot naman na ng ayuda ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, 2 sundalo na rin ang naitalang nasugatan sa bakbakan. Isa lang daw ang nakikitang paraan ng lokal na pamahalaan para matapos ang kalbaryo ng mga residente. Yan ay ang magkaroon sila ng maayos na kabuhayan. Tanggap muna tayo ng report kaugnay ng balitang yan. Opensiba ang militar laban sa Maute Group, suportado ng kongresista mula sa Mindanao. Ibabalitain sa atin ni RH14, Leth Narciso Abenales. Kinatigan ni anak Mindanao Representative Mahmoud Mending Jr. ang opensiba ng Armed Forces laban sa Maute Group. Umaasa si Mending na hindi ito titigilan ng gobyerno hanggat hindi tuluyang natatapos ang ekstremistang grupo. Para sa kongresista, tama ang desisyon ng pamahalaan na paigtingin ang operasyon sa Maute Group dahil malaki na itong banta sa national security. Ang grupong ito ay nagpo-promote umano ng pagpatay sa ngalan ng Islam, gayong hindi naman ito ang tunay na layunin ng Islam. Masyadong extreme anya ang pananaw ng Maute Group na sinimula ng mga nagtatag dito na indoctrinate ng extremist ideas ng ibang bansa saka umuwi sa Pilipinas at pinakalat ang kanilang mapanganib na paniniwala.
Hindi bababa sa 40 miyembro ng Maute Group na nasawi habang nasa 20 sundalo naman ang sugatan sa pagpapatuloy ng operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong ng pamahalaan para sa mga residente ng Butig, Lanao del Sur na naiipit sa bakbakan. Batay sa datos ng DSWD, mahigit 12,000 individual na ang nagsilikas mula sa kanilang tahanan para makaiwas sa gulo. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Eunice Samon. Sa patuloy na operasyon ng militar laban sa patuloy na panggugulo at pagpapasabog ng Maute Group sa Butig, Lanao del Sur ay umabot na sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa pagitan ng dalawang grupo. Base sa reports ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, 8 barangay ang apektado na kinabibilangan ng 2,450 pamilya o 12,250 na tao. 415 pamilya dito ay nasa evacuation centers pa din habang 2,000 naman dito ay lumipat na sa kanilang mga kaanak at ibigan. Base sa datos mula sa Regional Office ng DSWD sa Mindanao, kabilang sa mga apektado ay ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM, Lanao del Sur, Butig, Barangay Manlanggun, Barangay Bayabao at Mipantao Elementary School. Nagsimula ang operasyon ng militar laban sa Maute Group noong Nobyembre 26 ngayong taon na nagresulta sa paglikas ng mga residente sa Butig, Lanao del Sur. Ayon naman kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, patuloy ang mga ginagawang paraan ng DSWD upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang lumilikas. Kabilang nga dyan ang kalagayan ng mga bata, buntis at senior citizen. Sapat naman umano ang mga food packs para sa ating mga kababayan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy pa rin ang kanilang pagmomonitor kung meron mang violations of human rights o paglabag sa international humanitarian law na nagaganap sa pagitan ng mga residente. Nagkikipagtulungan naman ang DSWD sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa seguridad at distribusyon ng mga reliefs sa halos 13,000 taong apektado sa labanan. Mahigit 1,000 pamilya na po ang lumikas sa takot na madamay sila sa 4 na araw ng bakbakan ng militar at ng Maute Group sa Butig sa Lanao del Sur. At ang tumutok dyan ay si June Veneracion. Tuloy-tuloy ang pagbira ng militar sa mga okupadong lugar ng teroristang Maute Group sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Ika-4 na araw na ngayon ang military operation laban sa teroristang grupo na kumugkob at patuloy na umuko pa sa 3 lugar sa bayan ng Butig. Ang lumang municipal hall, bahay ng dating alkalde ng bayan at isang madrasa o Arabic school. Nung Sabado, ibinaba ng grupong Maute ang watawat ng Pilipinas at pinalitan ng ISIS flag. Mga 300 yung sila po. Mga 300. Kasama na yung mga taga Maguindanao. Okay. So pwede namin sabihin na. Close to 300. Pero ang ISIS flag, tinamaan naman na maglunsad ng opensiba ang militar. Ang ISIS o Islamic State in Iraq and Syria ay isang teroristang grupo na nagsimula bilang isang pangkat sa ilalim ng international terror group na Al-Qaeda. Dahil sa takot na madamay sa bakbakan, nagsipagbikas ang mga residente mula sa mga barangay na apektado ng labanan. Sila ang mga tunay na biktima ng gerang wala naman silang kinalaman. Natatakot kami sa baril. Baka maapektaduhan kami. Mga bata, takot yung mga bata? Oo, siyempre umiyak sila pag natuktok yung plane. 1,300 pamilya na ang nag-evacuate. Nakakalat sila ngayon sa iba't ibang evacuation center.